Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel, ang Ma'am Shian, kung saan tuturuan ko kayo ng mga tutorial at ng mga anik-anik or mga tipid tips dito sa ating channel. So, bago ang lahat mga mari, kung ikaw ay ikaw ay laging namimili kay Shopee at minsan ay nagka-cancel ka ng order at hindi mo alam mag-cancel ng order at mag-return mga mari, ang video nito ay para sa iyo, kaya panoorin mo to hanggang dulo. So, ayun nga mga madam, for today's video, hindi to about sa pag-affiliate. So, kung may tanong man kayo sa pag-affiliate, mag-comment na lang din kayo dito at sasagutin natin yan by video. So, for today's video mga mare, ayan, fresh from kagagaling ng maglaba, ayan, walang kaayos-ayos, walang ka-powder-powder, walang kahit ano, kundi pawis at nagmamantikang muka. So, ito na nga for today's video mga mare, ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-return kay Shopee. So, kunyari, meron kayong product na may defect or may missing items sa mga Mars, pwede nyo po itong i-return. Meron na kasi ngayong bago kay Shopee, yung change of mind. Alam nyo po ba yun? Yung pwede na kayong mag-open. Meron pa rin silang isang parang meron pa rin silang isang sa Shopee, yung pwede mo na siyang i-unbox habang nandyan si rider. Ewan ko lang kung meron na sa inyong offer na gano'n. Pero sa akin kasi meron na nun. Tapos meron na din silang change of mind kapag kayo ay magre-return ng item. So, kunyari mga madam, meron kayong product na dumating na kulang yung parts, na hindi nyo nagustuhan or may sira, pwede nyo po itong i-return. Di ba po may napapanood tayo sa mga Facebook na binubuksan nila nun? Yung dati pa, yung nagtitrending noon na binubuksan nila sa harapan tapos nagagalit sila sa rider. So mga madam, wala pong kinalaman minsan ang rider dito ha. Kasi po, kapag po ganun, pwede nyo naman po siyang i-return. So katulad nung nangyari sa akin, mga madam, yung item na in-order ko is for parang pangkilay siya. Para siyang brow gel, gano'n. Tapos, ibabalik ko siya ngayon kasi sobrang tigas na ng brow gel. So, ganito lang po yung gagawin niyo mga madam. Ituturo ko sa inyo, panood. So, ayan na nga madam, kung may bala kayong magbalik ng items, kahit saan man yan, kahit sa ibang platform man yan na binilhan nyo, ganito rin yung gagawin nyo. So, ito lang yung ipapakita ko sa inyo kung paano magbalik ng items kay Shopee. Nang hindi kayo nakikipag-away kay rider po ha. Minsan kasi si rider ang nasisisi, which is hindi po si rider minsan ang may kasalanan. So, hindi ko pa po na-encounter yung kasi 'di ba minsan napopost sa Facebook yung sa mga rider na gagalit. So, wala pa man ako na-encounter na ganoon kasi talaga ako pag nagsasoli talaga ako ng items, i-receive ko talaga siya tapos tsaka ko siya ibabalik kay seller kapag may sira o may defect yung item. So, ganito lang yung mga madam. Kunyari ganito mga madama. Kunyari lang to mga madama. For example only lang ito ha. So, ito mga madam, mag-open kayo kay Shopee app. Kaya nga ang sabi ko sa inyo mga madam, wag mo nyo munang pipindutin yung order receipt kay Shopee kapag dumating na. I-check nyo muna yung items and then i-video nyo habang nag-open po kayo ng parcel. So, for example po, ito po ha. For example, ito pong mababait naman yung mga seller, mga madam. Basta kausapin nyo lang silang maayos. Kunyari, ito pang hindi pa natin nare-receive. Kunyari, itong to receive. Ito pong return and refund. Kunyari lang po ito ha, ika-cancel ko lang din po ito. Ayan po, hindi ko po siya na-order receive. Ito pong typewriting na to. So, pipindutin nyo po itong return and refund. And then, pag pinindot nyo po yung return and refund, ayan, isa-select nyo po dyan kung alin nyo yung i-return nyo. Kunyari, itong A4. Tapos, in-next nyo lang siya. Tapos, ano bang issue? Bakit? I have received all my items. Ganyan. So, ako, madalas po ang nilano ko ito. Tapos, ayan po. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo ng change of mind. Ayan, don't want or need the items. Not satisfied with the item system, returning the brand new condition and original. Ayan. Pwede po kayong pumili dyan. So, pwedeng ilagay ko to, change of mind. Yan. Tapos, in-next nyo lang po siya. Tapos, kailangan po dito mga madam is,
photo and video. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kapag po mag-unbox po kayo, lagi po dapat may video. Kasi po, yun po yung proof nyo na may defect yung items. Tapos po yung reason, tapos yung solution, nakalagay dyan. Tapos i-describe mo po dito kung ano po yung defect ng items or bakit mo kailangan siyang isauli. Tapos mag-a-add po kayo ng photo or kahit isa lang or dalawa, mas better kung 6 at isang video. So nakalagay po dyan, clear photo showing the product is still in sealed and unused condition would be mandatory for this request. Ayan. Tapos ire-refund po iyan kay Shopee Pay. Tapos ang refund amount po ay yung magkano yung binayad nyo, no? Yun, ayun lang po mga madam. Tapos isa-submit nyo po yan. So, kapag po na-submit nyo na yan mga madam, pag pinindot nyo po yung submit, hindi ko siya ma-submit kasi wala naman ako nga picture dahil na-receive ko naman siya ng okay. So, for example lang naman po ito, no? Pagka-submit nyo po yan mga madam, may lalabas po dyan na paano nyo siya isi-ship. It's either isi-self-arrange nyo siya or i-drop off nyo siya. Ang self-arrange po, yung darating si courier, tapos siya po ang kukuha sa bahay niyo. Tapos yung self-arrange niya po ay yung dadalhin niyo po siya sa isang courier na pwede niyong pagdalhan ng items. Tapos, yun na po. So, ganun lang po kadali mga madam na mag-return ng item. Syempre po mga madam, pag po ka-return natin ng items, lagi po natin tandaan dapat maayos pa din yung items na i-return natin kay seller na po. Para hindi naman po kawawa si seller. Kasi po tandaan nyo po, yung pag po kayo nagre-return, nababawas po kay seller yung shipping fee po. So, nakakaawa din po si seller. So, pwede na rin po naman po kayong bago mag-return, i-contact nyo na po si seller, no? Or kaya naman po, para po magkaroon kayo ng pagkakaintindihan or kung paano ba yung magandang gawin. So, ayun lang naman po ang ating video for today. Sana po nagustuhan nyo and sana nakapulot kayo ng konting kaalaman about return and refund ng ating mga items na kapag may defect or hindi na natin siya needed. So, or may defect. Actually naman talaga, ang pinaka natin is may missing parts or damage or wrong item ng ating dinidefect. And after nyo mapindot guys, yung pag nakaselect na kayo ng courier na gagamitin nyo, pag-select nyo yun mga madam, meron dong nakalagay sa ilalim nun na yung waybill. Tapos yung waybill na yun, ida-download nyo lang, may nakalagay nyo kung saan nyo gustong i-send sa email or da-download nyo lang ng ganun. So ako sinesend ko sa email and then binubuksan ko yung email ko and then tsaka ko siya piniprint. And pagkatapos nun mga madam, kapag nabalot nyo na ulit yung items na isasauli nyo at na-print nyo na yung waybill, ididikit nyo ulit yun dun sa itim na na plastic. Yung paano natin nakuha yung items na yun. Alam ko meron sa mga courier yung kung kayo ay magda-drop off. Hindi ko alam kung pwede yon. Pero ang ginagawa ko kasi is pagka-print ng waybill, ako na yung nagdidikit doon and then pinipick up na lang ni rider and then tapos na ini-scan nila and then na yun, ko na yung items. Ganun po magbalik ng return kay Shopee. Actually guys, meron akong item na nabalik. Ang pinaka nahirapan akong item na nabalik is TV. TV na pagdating dito, as in, basag siya. As in, hindi mo siya magagamit. Hindi ko na rin siya inopen. Hindi sinaksa kasi nakakatakot kasi basag siya. Yun, medyo nahirapan ako doon kasi malaking item siya. And hindi siya tinanggap talaga sa courier. So, ako mismo nagpa-book sa isang app and then pinadala ko pa siya sa Manila. So, yun yung pinakamahirap na na-return ko na item. So, yun lang. And yun lang po and sana nakatulong and please don't forget to follow, share, tsaka i-comment at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, edi mag-subscribe ka na, diba? Yun lang, bye!